What's up mga kapatid? Day 3 ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte dito po sa House Committee on Justice. Sumentro yung diskusyon ngayong araw doon sa umunoy unexplained wealth ng vice, gayon din yung umunoy hindi niya pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pinuna ng mga kongresista ang hindi nagtutugma ng mga dineklara ni VP Sara sa kanyang SALN. Mula nang magsimula kasi sa public service taong 2007 bilang Vice Mayor ng Davao City, meron lamang siyang nasa 7 million pesos at cash on hand na 2 million pesos. Pero pinuna ng mga kongresista nang tumigil siya sa pagdeklara ng cash on hand at bank deposit simula 2019. At pinagtaka ng mga kongresista kung bakit 88 million pesos lang ang kanyang declared total net worth sa 2024 SALN, gayong umabot sa 6.7 billion pesos na bank transactions ng mag-asawa ang tinag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ito'y dahil umano sa mga covered transaction reports o yung mga pinuna ng mga bangko dahil lagpas sa 500,000 pesos at suspicious o kahina-hinalang mga transaksyon. Ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Kahit mag-usap po tayo sa total transactions, mag-usap po tayo sa total inflows, kahit mag-usap po tayo doon sa total investment activities ng atin pong pangalawang Pangulo on her transactions, hindi ho magbabangga doon po sa kabuuan ng kanya pong net worth at 88 million. Sa 2024 SALN po, ang nakalagay na net worth nila ay 88 million lamang. Bilyonaryo pala sila. Sabi nga po ng isang wise man from the 3rd District of Manila kanina, di wow. Ang sabi naman po ng bakla na akbayan, sila na. Based on the ALMC table, ang lumalabas ay the reported inflows substantially exceeded the reported outflows. Ibig sabihin, mas malaki yung perang pumasok kaysa sa lumabas. Ang lumabas na net inflow ay 2.87 billion pesos. Wala pa po doon yung 791 million pesos in undetermined transactions. Napakalayo po nito, Madam Chair, sa dineclare ni Vice President Sara na yaman o net worth sa kanyang 2024 SALN of 88.5 million pesos lang. Kailangan ipaliwanag ni VP Sara yan. Pero ganun pa man, ang ebidensyang ito ay may tuturing na smoking gun o matibay na basehan para masabi na may probable cause para iangat ang kaso. Humarap din sa pagdinig si dating Senator Antonio Trillanes kung saan muli niyang isiniwala na aabot sa 2.4 billion pesos ang pumasok umanong pera sa pamilya Duterte mula 2003 hanggang 2016 galing umano sa mga drug lord. Mismo ang AMLAC binerify na tama at nag-e-exist ang nasa 18 mga transaksyon na randomly selected ni ML Party List Representative Leila de Lima sa prinisinta ni Trillanes. Kabilang ang 3 payouts mula sa umano'y drug lord na si Sammy Uy. Ipinagpaliban din muna ng komite ang pagbubukas ng kahong naglalaman ng income tax return ni na VP Sara at Attorney Mans Carpio. Paliwanag ng Bureau of Internal Revenue, sa ilalim ng National Internal Revenue Code, pinapayagan lamang ang disclosure ng tax information sa Kongreso only in aid of legislation at gagawin ito sa executive session. Sa April 29, sa susunod na Miyerkules, muling gugulong ang impeachment hearing ni VP Sara. Inaasahang sasalang yung alegasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinatatawag din ng komite yung National Bureau of Investigation para nga ipresenta yung mga dokumento sa kanilang investigasyon sa issue. Yan muna ang latest. Dito sa kamera, ako po si Marian Enriquez para sa News 5.